Hi Gaito Nation! Welcome to this video. Ngayon sasagutin natin ang isa sa request ng kapatid natin dito sa ating YouTube channel about sa platform na ang pangalan ay Netflix. So sasagutin natin dito kung legit nga ba ang pagkakita na ito o isa lang ito nga malaking scam. So kung ready ka rin sa topic natin ngayon, let's go! Ang tanong, ano nga ba ang Netflix? Ang Netflix ay isang trading service company kung saan pwede kang kumita ng pera ng walang kahirap-hirap. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-i-invest ka lang sa loob ng platform nila at ang company na ang bahala magpalago ng pera mo sa pamamagitan ng crypto trading. Base po sa kanilang powerhouse handling objection, ito yung listahan ng mga posibleng tanong ng mga tao at sagot sa mga tanong na yon, no, na binibigay sa mga member. Nakasaad po dito na ang source of income ng Netflix ay crypto trading kung saan ang CEO ng company ay nagtitrade sa loob ng Bybit at doon nagge-generate ng income yung company. Ang malaking tanong, totoo nga ba ito? So bago natin sagutin yan, pag-usapan muna natin paano ba kumita dito sa loob ng Netflix. So, mayroon tayong dalawang paraan kung paano kikita ng pera dito sa loob ng Netflix. Una ay sa pamamagitan ng pag-i-invest. So, dito sa loob ng Netflix, mayroon kang tatlong option kung saan ka mag-i-invest. Una, yung tinatawag na Quick Flex Strategy. So, dito sa Quick Flex Strategy program, so once na mag-subscribe ka dito, kikita ka po ng 20%, okay? Sa loob ng 7 days. For example, nag-invest ka ng 500 pesos, after 7 days, kikita ka po dito ng 100 pesos. Okay? So, kapag 5,000 naman, pwede kang kumita ng 1,000. Kapag 500,000 pesos, pwede kang kumita ng 100,000 pesos profit after 7 days. Okay? Ganun po kalaki, kapatid. Pangalawa ay sa pamamagitan ng Smart Flex Strategy. Dito naman sa Smart Flex Strategy, mas pinahaba yung duration. Kung kanina sa Quick Flex Strategy, 7 days lang, dito naman sa Smart Flex ay 14 days. Once na mag-invest ka ng 500 pesos, after 14 days, pwede kang kumita ng 250 pesos. Kapag nag-invest ka naman ng 500,000 pesos, after 14 days, pwede kang kumita ng 250,000 profit. Okay? So, ganun po kalaki, kapatid. Pangatlo naman ay sa pamamagitan ng Netflix Strategy. Ngayon, dito naman sa Netflix Strategy, ang duration naman dito ay 21 days. Okay? Once na mag-invest ka ng 500 pesos, doble po yung kikitain mo dito. Ang profit mo dito ay 525 pesos. Once na mag-invest ka ng 500,000 pesos, okay? After 21 days, kikita ka dito ng 525,000 pesos. Ibig sabihin, dodoble yung pera mo. Yung 500,000 pesos mo ay magiging 1,025,000 pesos. Ganun po kalaki, kapatid, ang pwede mong kitain dito sa Netflix Strategy. Pangalawang paraan kung paano kikita ng pera dito sa loob ng Netflix ay sa pamamagitan ng pag-invite ng tao. Magkano naman ang pwede mong kitain once na mag-invite ka ng tao dito sa loob ng Netflix? Once na mag-invite ka ng tao, pwede ka pong kumita dito ng 10%. Okay? For example, yung in-invite mo o yung referral mo ay nag-invest ng 500 pesos, ikaw ay kikita doon ng 50 pesos. Once naman na mag-invest yung referral mo ng 100,000 pesos, doon kikita ka ng 10,000 pesos. Okay? So 10% po every referral. So wala pong limit yun, kapatid. Hindi lang yan, dahil pwede ka rin kumita sa indirect referral mo. Ibig sabihin, once na mag-invite ka ng tao, pwede kang kumita once na yung referral mo ay nag-invite rin ng tao. Ang tanong, magkano ang pwede mong kitain? So, dito naman, once na mag-invite yung direct referral mo, hanggang 10th level po, kapatid. Sa second level, pwede kang kumita ng 3%. Sa third level to 5th level, ibig sabihin, invite po ito ng yung third level, invite ng second level mo, yung fourth level, invite ng third level mo, mga ganon. Pwede kang kumita ng 2%. Sa 6th to 10th level, pwede kang kumita ng 1%. Ibig sabihin, hanggang dumadami yung tao mo sa ilalim, kahit hindi mo na-invite yun, kapatid, ay pwede ka pa rin kumita ng pera doon. Doon sa in-invest ng na-invite, okay, yung mga bagong pasok. Ngayon, yan po yung mga paraan kung paano kikita ng pera dito sa loob ng Netflix. Ang tanong, marangal nga ba ang pagkakita na ito, kapatid? Pag-usapan natin yung maganda at hindi magandang bagay sa platform na ito. Unahin na natin ang magandang bagay na nakita ko dito sa loob ng platform na ito. Ang bukod tanging
magandang bagay na nakita ko dito sa loob ng platform na ito ay pwede kang kumita ng walang kahirap-hirap. Pwede kang kumita ng pera sa ngayon pero nakikita ko na ang ganitong klase ng pagkakitaan ay hindi po sustainable. Bakit? Paano ko nasabi? Pag-usapan naman natin yung hindi magandang bagay at mga red flag na nakita ko dito sa loob ng platform nito. So bakit ko nasabi na hindi sustainable ang paraan ng pagkita dito sa loob ng platform na ito? Unang dahilan, kahit na pwede kang kumita ng mas maiksing panahon, pwede kang kumita sa loob ng 7 days, 14 days, at 21 days, nakikita ko na base sa kanilang business model o sa pamamaraan kung paano kumikita ang mga member dito ay hindi tatagal. Paano ko nasabi? Kung familiar po kayo doon sa High Yield Investment Program o mas kilala sa tawag na HYPE. Sa mga wala pang idea, ang High Yield Investment Program ay isa pong uri ng investment scheme kung saan pwede kang kumita sa pinakamadaling paraan, sa pinakamaiksing panahon. Ano ba yung mga sign para masabi na ang isang platform ay isang High Yield Investment Program o HYPE? Unang sign ay mayroon itong unrealistic return of investment. Yung 20%, 50% at 105% ng walang katalo-talo kapatid ay hindi po yan sustainable. Kahit na yung mga eksperyensadong trader, hindi nila napapanatili na kumita ng tuloy-tuloy kapatid. Meron pa rin silang talo. Yung pagkakaroon po ng consistent ng mataas na return na kita ay napakahirap pong i-maintain sa ganitong klase ng environment, sa crypto trading. Kaya ako nasasabi na hindi siya sustainable. Pangalawang sign ay hindi malinaw na business model, pero dito sa Netflix ay mayroon silang malinaw na paliwanag kung saan ginagamit ang pondo para kumita ng pera, which is sa crypto trading. So, pangatlong sign ng High Yield Investment Program ay hindi regulated ng isang financial institution o financial regulatory. Dito sa Netflix, ang ginagawa kasi nila ay hindi trading service, kundi mas nakikita ko na ito ay isang investment scheme. No, paano ko nasabi? Kung pupunta ka po dito sa kanilang platform, wala kang binabayaran na serbisyo dito, kundi ang ginagawa mo dito ay nag-i-invest ka ng pera para palaguin ng companies. So, hindi po sapat ang DTI lang para dito. Ang kailangan nila ay regulated sa financial institution o financial regulatory katulad ng SEC na mayroong secondary license. Kung wala ka pong binabayaran na serbisyo, hindi mo po masasabi na services ang ino-offer nila. So, mas nakikita ko na ito ay investment scheme. Okay? Pang-apat na sign para masabi natin na ito ay High Yield Investment Program o mas kilala sa HYPE. Nagbibigay sila o nagpapangako sila ng garantisadong kita. Wala pong legit na investment o legit na services na nagpapangako ng garantisadong kita, lalo na okay, sa crypto trading po. Ang ganitong uri ng pangako ay masasabi ko na isang sign ng Ponzi scheme. Okay? Panglimang sign para masabi natin na ito ay isang High Yield Investment Program o mas kilala sa HYPE. Walang tamang pamamaraan ng referral program o hindi marangal ang referral program na nakafocus sa recruitment na walang produkto o serbisyo na pinopromote. Ito po para sa mga wala pang idea sa tunay na referral program. Sa mararangal na referral program, ang profit po dito ay galing sa produkto o serbisyo. For example, sabihin natin, ang isang website ay nagpo-promote ng cellphone. Okay? Dito, pwede akong kumita ng 5% once na pinopromote ko yung cellphone. Kapag may bumili dun sa link ko, kikita po ako ng 5%. Ibig sabihin, may palitan na nangyayari. Okay? May bumili ng cellphone, okay, gamit yung link ko, kaya kumita ako. Same sa services company. Okay, may isang website na nag-o-offer ng serbisyo. Dito, pwede akong kumita ng 10%. Kapag may nag-avail ng serbisyo na yon, kikita ako. Ibig sabihin, may palitan na nangyayari. Same sa digital products. So sabihin natin na online course, pwede akong kumita ng 15% doon. Kapag may nag-avail ng online course na yon, gamit yung link ko, kikita ako. Okay? May palitan na nangyayari. Same sa membership site. Ang isang website na nag-o-offer ng membership site, pwede akong kumita ng 10% dito. Kapag mayroon nag-avail, kikita ako doon. May palitan na nangyayari. Lahat yan, may binabayaran na produkto o serbisyo. Yung kita ay galing sa binabayad na produkto at serbisyo. May palitan. Dito sa Netflix, wala kang binabayaran na produkto o serbisyo. So dito kasi wala kang ina-avail na product o services. Ang ginagawa mo dito ay nag-i-invest ka. Okay? Walang produkto o serbisyo na ino-offer nila. Kasi ang ginagawa nila dito ay investment. So wala pong palitan na nangyayari. Ang nangyayari dito, kikita ka sa in-invest ng invite mo, ng referral mo, which is
saliwa po sa tunay na sistema ng marangal na referral program. Yan po ay sign ng Ponzi scheme. No, kikita ka once na nag-invest ka. Okay, kikita ka once na nag-invest yung referral mo. Walang produkto o serbisyo na palitan. So ganun din sa trading, sa crypto trading, hindi ka kikita sa investment ng referral mo. Kumikita ka sa referral program sa mga trading platform dahil sa binabayad na trading fee sa bawat trade na ginagawa ng referral mo. May palitan kasi may binabayad na fee ang referral mo at doon kumikita yung mga affiliate marketer, kumikita sa trading fee at hindi sa pera na inilagay nung in-invite mo sa loob ng platform. Isa pa, ang referral program ng Netflix ay merong sign ng MLM scheme, which is kailangan po ito para mabuhay ang isang Ponzi scheme. So paano ko nasabi? Sa marangal na referral program, hindi ka na po kikita sa referral ng invite mo. Ibig sabihin, kikita ka lang sa lahat ng gumagamit ng link mo, pero dun sa mga susunod na referral na mga referral mo, wala ka nang kita doon. Kapag ang isang referral program ay pwede kang kumita hanggang 10th generation o 5th generation o 2nd generation man yan, yun po ay isang sign ng pyramid scheme o MLM scheme na connected sa Ponzi scheme. So I hope nakakuha kapatid kung paano talaga nag-work o paano mo makikita na ang isang referral program ay marangal at hindi. So yan po yung mga sign ng isang high-yield investment program na isang red flag na nakikita ko dito sa loob ng Netflix. Nakikita ko na hindi services ang ino-offer ng Netflix kundi high-yield investment program dahil sa mga sign na tinalakay natin dito. Pangalawang sign kung paano ko nasabi na ang ng Netflix ay hindi sustainable. Ang Netflix po ay merong mataas na risk pagdating sa pag-collapse. Dahil ang pangakong mataas na profit sa bawat investment at mataas na profit sa hindi matamang pamamaraan sa referral program ay meron pong hangganan. Lahat ng yan. Yung scheme na yan ay merong hangganan. Dahil once na marami na nga nagwi-withdraw ng pera at mas maliit na yung pumapasok sa kanilang pera kaysa sa iwi-withdraw nila o sa ilalabas ng pera, possible na mag-collapse ang ganitong klase ng scheme. So ang review natin dito sa Netflix ay nakikita ko na hindi ito sustainable. Ibig sabihin, pwede kang kumita ngayon, pero nakikita ko na ang ganitong klase ng platform ay hindi tatagal dahil sa mga red flag na nakita natin na sign ng isang high-yield investment program. Katulad ng unrealistic high return, lack of regulation, no, garantisadong kita, sign ng isang Ponzi scheme at sign ng MLM scheme na connected sa Ponzi scheme. So, ito po yung klase ng platform na kailangan nating iwasan at hindi recommended na i-promote, okay? Ngayon, kung ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masasabi mo sa platform na ito? Isa ka ba sa kumita ng malaki sa platform na ito at naniniwala ka na ang platform na ito ay isang legal at legit na pagkakakitaan? At masasabi mo ba na tatagal ang ganitong klase ng platform? O mas naniniwala ka na ang platform na ito ay isang malaking scheme at pwedeng mawala na parang bula sa mga susunod na mga linggo o mga susunod na buwan. So comment po sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman na makakapanood ng video na to kung ano yung kuro-kuro mo base sa opinion mo o sa personal experience mo sa paggamit ng platform nito. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung maraming natutunan, no, give me a big thumbs up. No, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!